po kayo ng mali. Kailangan anak eh. Babalik rin ng nanay. Ha? Opo, Nay. O bakit ganyan na naman ang mga mukha ninyo? Para kayong namatayan. Kaya naman pala. Hindi pa ba kayo sanay na laging wala yan dito? Ate, tama na. Ano naman ulam? Lagi na lang ganito. Sawang-sawa na ako, pati buhay ko nakakasawa na sa inyo. Nena, anak, pumunta ka pa sa kwarto. Pwede ba? Huwag mo nga kaming tawaging anak. Ikaw lang naman ang hindi kumikilala sa akin bilang isang ina mo. Bakit? Naging ina o nagpakaina ka ba talaga? 1, 2, 5 linggo. Tingnan natin kung sino kikilala ng ina ni Nena pagkatapos mong mawala. Bastos ka talaga eh, no? Ano, gusto mo lumayas? Sige, lumayas ka! At sumama ka sa mga lalaki mo! Lalayas talaga ako! Tingnan natin kung respetuhin ka pa ng mga anak mo kapag asin na lang ang inulam nyo. At magpakapok-pok ka para may maipagkain sa kanila. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos at hindi ipinanganak ang 2 bata na galing sa isang ina na irresponsable at walang kwentang ina. Kung magkakaanak man ako, sisigaruduhin ko mabubuhay kami sa hirap at ginhawa at hindi ko hayaang maranasan niyo yung naranasan ko sa'yo! Ang malaw ka mo, wala kang utang na loob. Alam mo, sana hindi na lang ako ang naging ina mo at hindi ikaw ang naging anak ko. Hindi mo kasi naiintindihan. Hindi lahat ng hinihingi ko ay gusto ko. Alam mo kung anong gusto ko? Ikaw! Kasi nung mga panahong hinahanap kita, wala ka palagi sa tabi ko! Ngayon, sinasabi mong hindi kita naiintindihan. Bakit, Abby? Ako ba? Naiintindihan mo? Hindi, di ba? Sarili mo lang ang iniisip mo! Ngayon, habang natutulog ka sa malambot mong kama, at habang ako nag-aalaga sa mga batang hindi ko kaano-ano, alam mo ba kung gaano kasakit yun? Ngayon, kung hindi mo ko kayang respetuhin bilang isang ina mo, respetuhin mo na lang ako bilang isang tao. Nay, ate, tama na.